Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, June 29, 2026. At kahit papano, maganda yung galaw natin ha. Medyo lumampas tayo dito sa MA 100 ng index. Ayan, bumalik siya at hindi siya pumunta dun sa gap na pinag-uusapan natin last week dahil kay GCash, Diwasig Globe at saka si PLDT, yung mga bigati natin. Medyo malalakas po yung kanilang galawan dahil sa optimism sa upcoming na initial public offering po ni GCash natin, diba? 10 pesos per share. Ayan. So, ready na natin yung BP natin kasi mukhang blockbuster ang IPO ni GCash. Okay? So, nag-close tayo na 6,133.41, up tayo ng 1.01%. And then, meron tayong 296.94 million na net foreign buy. Ayan. So medyo marami sa mga big caps ang gumalaw for today's trading natin. Okay? So sa global market, maganda yung futures ng US market pero yung galawan nila ng Friday, medyo laglagan sila. So hindi ko pa nakita yung galawan ng Europe pero sa Asia, usually mix naman yung galawan sa bandang Asia natin. Tapos sa cryptocurrencies, nahirapan sa 60K si Bitcoin. Buti na lang yung alaga ko na si Sol nasa 72 USD yung yung price. So stable siya doon sa price level natin ngayon. Okay? So dito sa Philippine markets, maraming pumitik. Si ABS-CBN, di ba? Akala mo pumitik yung galawan niya. So nag-up po siya ng 21.65%. Lakas ng galaw niya. Wala namang balita na lumabas dito kay ABS-CBN. Tapos si AUB, yung bank natin, nag-spike ng 2% lang yung dividends pero nag-spike yung price action niya ng 10.99%. So meron siya negative 1.80 million net foreign sale. Tapos si Globe, nangyari dito kay Globe. So pumitik ng 6.94%. Maganda yung galaw niya. So meron siyang 212.9 million net foreign buy. Ayan mo ang pipitikin si Globe for the coming few days. Tapos si dito, pumitik din siya ng 5.63%. Maraming ang gumalaw, no? So 3.22 million net foreign buy. Tapos si ABA, nag-up din siya ng, gumalaw na rin si ABA. 5.08%. Meron siyang 449K net foreign buy. Tsaka si ASEN, nag-up siya ng 4.39%. Pero net foreign sale ng 3.41 million. So may good news sa di ba? So mukhang tuloy ulit yung peace deal ng Iran at saka ng US. So yun yung nababasa ko na good news sa markets natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin as usual, yung review natin is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto nyo bilhin. Make sure ready ka sa bibilin mo ng stocks kasi very unpredictable yung galaw ng markets natin. Okay? And then follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel as usual para updated ka, join ka, updated ka sa reviews or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga subscribe, maraming salamat sa mga usual na viewers dito sa market. Company reviews, hindi ko na-review si Bitro natin, upcoming rates. Profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, so aral na lang po yung mga bago sa market. And then fundamentals, basic learnings, yung PSE, stock market studies naman natin. And then follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga crypto vlogs, crypto related na mga videos, tapos social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Tapos sa Bodega Peak, yung mga articles natin, check mo na lang po yan. O GCash IPO, andito, yung balita natin. Tapos sa Twitter, meron na tayong summary dito ng Philippine Stock Exchange natin. Okay? So based dito sa Galawan, tama ba to? June 29. Kasi naninibago ako, laging mapula itong si mining stocks natin. So meron na naman siyang drop na 1.53%. Sina APX-PX, nagda-drop na naman yung mga price action. And then, ang umakyat ngayon, mga holding firms. Ayan, si Globe,
yung mga malalaki na stocks. At saka si finance, maganda, maganda pa rin yung galaw ng finance. Another 1.85% na galawan po. Okay? So maganda yung overall picture maliban sa mining stocks. Raslag Corporation approves additional investment of up to 2.8 billion in Raslag Liwayway. So the MTC, ano ba meron dito kay now? Will collect 3.7 billion. Naku, yari si now. In unpaid regulatory fees and penalties from businessman Mel Bilardes, now Telecom, after Supreme Court issued a final and executory ruling ending the company's long-running legal challenge. Nako. So, double check nyo lang po kung meron kayo now, meron siyang bad news. SMPH has invested more than 4 billion in its first mainland China hotel, Voco Xiamen SMCT. Ba, may SM na rin sa, ano, sa China. DMCI Holdings plans to expand its oil palm plantation area to at least 20,000 hectares. ABS-CBN Converge. Converge, baka ito yung news ni ano, ABS-CBN. Converge and Sky commercial arrangement remains in full force and effect. Pero matagal na tong balita na to. Sky assures its subscriber that they will continue to be supported and there will be no change in the services that are provided. Ayan. So, okay, pwedeng catalyst din niya. At tapos, ang dami nating news or balita with regards sa IPO po ni GCash. So, pinuputak din ng ano, balita. Si GCash, AC accumulate daw. Awaites Equity remain the Philippines' largest power generator. And then, miners and property gains. Pero lumubog yung karamihan sa ano, mining stocks ulit. So, the planned IPO of GCash set to generate multi-billion peso when fall in its existing shareholders. Magiging bilyonaryo yata yung mga shareholders ni GCash. Dividends upcoming si DNL July 2, tapos WTF for August. Mukhang bumaba na yung ano, ang crude oil 69 na lang pala Dati $100 to, di ba, per barrel. Ayan, di ko napansin, market din pala to. Bumabagsak. Ayan. So good news sana pagdating sa mga stocks. Tapos Iran attacks Bahrain. Kuwait talks threaten. Meron naman palang negative news. Kala ko ba okay na? Ayan, mamaya basahin natin doon sa US market. So, Tehran strikes ship in Strait of Hormuz. Akala ko okay na. Meron na naman palang nangyari dito sa Strait of Hormuz natin. No? Hindi na wala ng bad news tong ano, dalawang bansa na to. Lagi silang nag-aaway. Okay. Tapos sa GCash, ayan. So, ito yung details po ng IPO natin. So, double check mo na lang kung meron kang balak bumili. So 10 pesos per share, public float 12%, stub fund yes, selling shareholders, everybody, primary 17%. When it ranges it for second IPO filing this week. Let's dig in. Ayan. So yung isa kasi si Bitro, di ba? Yung upcoming IPO naman niya. So hopefully hindi parehas yung date kasi mag-aagawan sila ng volume na market. Okay? So yun lang yung mabalita natin, yung Patreon channel pala natin. Ayan. Double check mo lang yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Okay. So hindi natuloy yung ano, pinangangambahan ko na fill the gap kasi may gap pa rin naman siya dito. Ang nangyari sa kanya, nag-bounce siya dito malapit sa MA20 and then bumalik dito sa MA100. So hopefully good news kasi merong pumasok na ito kay Globe 2 296.94 million na net foreign buy. Ayan. So may good news naman kahit pa paano yung Philippine markets po natin. Okay? So good news yan. Tapos closing natin 6,133. So up tayo ng 1.01%. And yun nga, meron tayong net foreign buy. Okay? So hopefully, hindi na sideways yung RSI. Nandito lang naman malapit sa RSI 50 levels natin. Okay? So sa big caps, marami bang gumalaw sa big caps natin? Wala na kasi yung summary. So si Globe, ayan 6%, si BDO 2.48, Jollibee 3.2, ICT 0.56 lang, Ayala Corporation 2.37, PLDT 3.19. Ayan. So majority ng mga big caps natin is
gumalaw. Okay? So punta tayo sa mga winners, sa mga winners ng market. ABS-CBN, ayan, pumitik. Ayan, oh. So siguro umabot to ng halos ceiling, no? Ilang percent yan? Sukatin na nga natin. Na-curious ako dun sa galaw niya. Oh, halos ganun pala, oh. 42% yung pinitik niya. Panalo yung mga, kung meron naka-bottom pick sa kanya. Meron mga upcoming good news to. So nag-close siya and then 21.65%. Tapos si AUB, meron siyang dividends pero 2% lang eh. Ayun oh, 2.24 pero nag-up siya, nag-gap up. May good news yata to ah. So nag-gap up siya and then 10.99%. Okay, maganda po yung galaw niya. So next si Globe, ayan 6.94. Tapos si BHI, ayan, hindi ko na sinama to kasi penny stocks nilalaro. Tapos si dito, 5.63%. Uy, mabalik sa MA100. Tapos si ASEAN, 4.39% nga. Ayan, nagbabalik. And then si Jollibee, pa-reverse na ba? Oh, try mag-reverse. 3.42% PLDT. Hindi pa rin pala masyadong nakarangkada. 3.19% si CPG, 3.03. Tapos si DHI, ayan, makiat pala ulit to. O, taas na ni DHI natin, ayan o. So 2.78%. Si TAP, makiat din, ayan, breakout si TAP. 2.63, Ionix 2.65, panalo to, no? Yun o. Sa mga may dividends, o, nakabalik na. Pwede na ibenta. Tapos si DNL, 2.6%. Ayan. Marami pong gumalaw, ah. Ayan, maraming gumalaw. So yung mga nalaglag, dito sa market natin, sino-sino ba? Si Now, ayan, may bad news. Double check mo lang. Ang laki ng babayaran niya. Ilan ba yon? Billion, di ba? Yung babayaran niya. Tapos si FNI, -7, mahina talaga yung mahina yung stocks. Yung gold prices kasi bumababa. Noble Dragon, ayan, nag-correct na. Sayang kung nakapag-TP. Dapat, no? Ayan, 7.26%. Tapos si Web, napagod na. Retest siguro ng support, no? 4.38%. And lastly, si SEC nag-drop ng 3.96%. Okay? So, balik tayo dito. And tingnan natin yung galaw sa foreign market. Okay. So, based dito sa galaw natin, malakas yung pinapakita ng futures. Ayan, no? S&P 0.84, Dow Futures 0.43, Nasdaq Futures 1.25%. Pero no Friday, laglag. So ngayon, mix yung galawan ng European stocks and then mix pa rin. Mix pa rin yung Asian market. Si Korea, hindi pa rin gumagalaw, no? Nag-drop to ng 5% last Friday, di ba? Nag-drop to. Okay. So yun po yung galawan. Tapos dito sa cryptocurrency natin, bang galawan dito? So pangit pa rin, no? Hindi gumagalaw si ano eh. Ay, okay, umakyat ng konti. Sinagad sa sa 60K si Bitcoin. So good news. Kahit pa paano gumagalaw si cryptocurrencies. So based dito sa galaw yung iba pa okay. Ayan, may binasa lang ako. Ethereum 1.5K, si BNB 557, si XRP 1.06, Sol 73, malaga natin. Tapos si Dodge 0.07. Mahina tong si ano eh. Itong galawan ni Dodge natin, no? Okay, so yun po yung mga galawan. Balik tayo dito and pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so unahin natin si ABS-CBN. Ano kayong balita na ito? Kung yun lang naman yung balita, noon pa yun eh, yung Sky Cable niya at saka si Converge. So anyway, pumitik siya. Tapos medyo nag-pullback siya ng konti. Malakas pa rin yung closing niya kasi close pa rin naman siya ng 21.65%. Okay, hopefully. Assuming yan yung bottom niya. And then ito yung pinaka-initial na resistance niya. So ang dami niyang na-break na resistance area. Especially yung MA20 natin. Tapos nagkaroon din siya ng malakas din yung pumasok na volume dito kay ABS-CBN. Hopefully may good news for the coming few days. Hindi ko lang alam kasi wala tayong makitang balita
So, nag-close siya ng 2.36% nga and then 21% yung galawan po niya. Okay? Next, AUB. So, meron siyang upcoming dividends pero ganyan sabi ko kanina, 2% lang naman. Ayun o, 2.24%. Anyway, ayan. So, panalo si AUB natin. Tapos may mga dividends siya na binigay dito. Oh. Panalo na yung mga, magkano ba itong mga dividends? Ayan o, 100% stock dividends. Ayan. Congrats. Yun o. Okay, congrats. So, nag-gap up. Ayan. Tapos, yung pinaka-next na resistance, yung mga unang gap, ayan, may mga gap siya dito sa 51.95. So, ganyan na lang muna. Tingin natin dito kay AUB naman. Okay? Congrats. Yung mga nakapag-antay, panalo yung mga 100% stock dividends, Release date na ba ng mga dividendo nila. So, nag-close siya 10.99% at nag-close ng 49.5. Panalo tong bank na to 100% stock dividends. Okay, congrats po. Next, si Globe. So, yun na, yung kay GCash. Hopefully, makatulong sa sentiment niya kasi pumitik talaga yung galawan. Meron siyang short-term resistance dito sa 1970. Ito din yung isang may price adjustment dati, di ba? Ayan o. So, meron siyang stock rights offering last time. Yan, daming panalo. So, makakabalik na dito sa bandang taas. Si Globe naman, meron siyang support dito sa 18.35. So, walang trend to kasi pumitik yung price action. Ayan. So, dahil dyan, nag-overbought na yung stocks natin. Yung RSI niya is nasa 77 naman. Okay? So, maganda yung RSI at saka maganda rin yung MACD formation natin. Okay? So, nag-close siya 1,925. Ang mahal nga lang ng per share. Tapos 6.94%. Then, ito yung net foreign buy na 212 million. Okay? Next, mga kadito, dito natics. So, gumulaw. Finally, si dito. Okay, 0.5 pa rin yung investor natin dito. No? So, meron siyang temporary support dito sa malapit sa 0.7. No? 0.67. Ayan. So, pero hindi pa naman obvious kung nakalabas na siya dito sa downtrend channel natin. Sumilip lang siya ng konti. So, bukas siguro natin makikita yung good movement kung meron pa rin si dito bukas. Ayan, pabalik yung RSI level natin. Pero nandito pa rin naman siya sa bear side ng markets. Okay. So, hopefully yan yung good sign. Nag-close siya 0.75 up ng 5.63% and then 3.22 million net foreign buy. Next, ABA. Tagal na hindi gumagalaw ng mga to. Okay. So, tignan natin kung catalyst ba pero medyo pangit pa rin yung price action ni ABA. So, meron siyang hindi na nag-double check sa baba, no? So, meron siyang bottom dito sa 0.2872. Hopefully, matuloy-tuloy yan ni ABA natin. Okay? So, nag-close siya 0.31. Pwede resistance ng ME100. So, 0.31, 5.08% and then 449K net foreign buy. And then lastly, si ACE-N. So, based dito sa galawan niya. Okay, bounce lang si ACE-N natin. Meron siyang uptrend pero mabagal na uptrend channel. Ayan. So, ang galawan niya, pagka-reach niya resistance, ayan, mga 10% nagpo-pull back si ACE-N natin. Okay po. So, nag-close siya ng 4.39%, 3.09, and then 3.41 million net foreign sell. Okay? Ayun na pa rin yung RSI level natin. So, yun lang muna yung reviews natin sa market, at least Monday. Medyo maganda-ganda yung galawan po ng markets kahit papano. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Bago itong close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Collabo Trader na YouTube channel. Join ka sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Ayan. Tapos sa Facebook account, Facebook page, ayan. Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.